Hello. Ako na, Marge? Meron na? Okay, sa magandang morning sa lahat po ng ating taga-subaybay ng programang mga balita at impormasyon. Ito po inyo nakakasama Lino Amarillas Jr. tuwing araw po ng Miyerkules at Sabado 10 to 11 in the morning. Hoy, na-miss ko kayo mga ka-MIB po. Ang tagal nating nawala. Hindi naman nawala. May mga lang tayong inasikaso. And then, ngayon, tuloy na po. Tuloy na po ang ating programa. Tuloy na ang bangi kahit basa ang bunot. Sabi nga. Araw po ng Miyerkules, October 25, 2023. Medyo na-late tayo at pero ganun pa man tayo ay di tuloy-tuloy din ang ating programa sa loob ng isang oras. Okay? Kaya nga po mga ka-MIB Forest. Ako po ay samahan niyo munang manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito at muli po tayong magkakasama-sama sa himpapawid. Nawa po, tanging kabutihan mo lang po ang ating masambit sa ating bibig. Itago niyo po ako sa likod ng inyong krus. At nawa po ang mga balita ngayon ay siyempre, pawang katotohanan lamang at nagsasabi po ng karapat-dapat na nais sabihin sa ating sambayanan. At ito po ang ating sambutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kumusta na po kayo? Kumusta na? Siyempre. Kayo po ba'y sumabay sa ating panalangin? Sasabay kayo para nang sa ganon ay di yung ating mga hinihingi o dinadalangin sa ating Panginoon Diyos ay kanyang may pagkaloob. Sa totoo lang, na-miss ko kayo talaga naman. Siyempre, meron tayong pinagkakaabalahan sa buhay. Dapat nating asikusin muna. Ganun pa man, di tayo ay muli ninyong maririnig dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Good morning, good morning, good morning. Ganun po sa ating makikisig na Congressman ng una at ikalawang distrito, Congressman Arnon C. Panaligan ng unang distrito at Congressman Alfonso P.A. Boy Umali Jr. ng 2nd District. Yan ang tambalang pinagsama, tambalang lakas sa una at ikalawang distrito. Talaga pong nasa kanila ang pag-asa. Ang pag-asa ng kaunlaran. Talaga naman, At siyempre, at sila ang ating sandigan ng lalawigan. Aba, parang kilala ko yung sandigan ng lalawigan. At siyempre, binabati natin ang mga mahal natin sa buhay. Yung ating mga, sa side po ng aking may bahay, yung ating from Canada with Love. Nandiyan pa sila, sina mag-asawang Ricky and Baby Mansanal. At siyempre, ang kanilang dalawang anak na si Florence at si KK. Aba, sila natin nasa Puerto Galera ngayon. Aba, maganda, Siyempre, kailangan sulitin na ang bakasyon. Sulitin ang bakasyon habang naririto pa sa bansang Pilipinas, sa bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro, sa Barangay Pili. Yun, siyempre. At ngayon, mainit na. mainit na ang kampanya ng Sangguniang Barangay and Sangguniang Barangay SK, Sangguniang Kabataan 2023. Mainit na ngayon. At siyempre, yung may panggastos, edi okay lang. Pero sabi nga ng COMELEC, ang dapat gastusin ng bawat na ibigay sa bawat botante ay 5 pesos. Aba,
5 pesos lang, ano? Yun. Yun lang po ang pinag-uutos ng COMELEC. 5 piso kada botante. Oo. Makakabili pa naman yun ng candy, 4 na piraso. Oo, 4 na piraso na 5 piso. Hmm. Ano bang mainit na talakayan ngayon, ano? Yung sa mababang kapulungan ng ating Kongreso, ano? Talaga namang ang ating dating presidente Digong o Rodrigo Roa Duterte ay talaga namang nagsalita ng kakaiba sa ating ilang kongresista. Ano? Ito ba yung issue, ano? Yung issue ng confidential fund. Antindi, ano? Matindi ang confidential fund na yan. Ang daming nasagasaan dyan sa confidential fund na yan, oo. Ito nga, meron tayong balita dito na si Digong kinasuhan ng grave threat mula sa Balitang Nasyonal. So ito na po yun, basahin natin. Sinampahan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng kasong grave threat si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasama ang kanyang mga abogado, nagtungo si Castro sa Quezon City Prosecution's Office upang ihain ang reklamo. I filed a criminal complaint against former President Rodrigo Duterte to make him liable amid the serious threat against me during this program on October 11. He has no immunity from suit. He should face the case filed against him, sabi ni Castro. Nakasad sa reklamo na habang nasa burol siya ng kanyang ama noong October 11, ay napanood dito ang episode ng Gikan sa Masa para sa masa ng SMNI Network na may titulong FPRRD, ibinulgar ang plano ni VP Sara sa Confidential Fund. Pero ang una mong target dyan sa intelligence fund mo, ikaw Franz, kayo mga komunista ang gusto kong patayin. Sabi mo sa kanya, sabi umano ni Duterte. Sinabi ni Castro sa reklamo na iniugnay rin niya ng dating Pangulo sa komunistang grupo. Isa si Castro na kinekestyon, ng ang 125 million pesos confidential fund na ginamit ni BP Sara sa looban lamang ng 11 days noong 2022. Grabe, 125 million. Sa panig naman ni Dean Antonio Lavinia, isa sa lead counsel si Castro, ang paghahain ng kasong grave threats laban kay Duterte ay historical dahil ito ang unang pagkakataon na ang dating Pangulo ay maharap sa kaso sa isang local court matapos ang kanyang termino noong June 30, 2022. Ayon pa kay Lavinia, kung mapatunayan ng korte na guilty si Duterte sa grave threats ay maaaring maharap ito sa maximum na 6 years imprisonment at multang 100,000 piso. Yung mga tinanggalan po ng confidential fund, ito, meron tayong CP dito. Office of the Vice President, inalisan. DepEd, DICT, DA at saka DFA, yan, inalisan po ng confidential fund. Ang dami nito. So, ang sa OVP at DepEd ay 650 million pesos. Sa halip, ito po ay inirealign. Ito na. Nirealign po sa Department of Agriculture na may pondong 20 billion. NIA, National Irrigation Administration, na pinondohan ng 40 billion pesos. DOH, 43.9 billion pesos. CHED, 17.1 billion pesos. Ito pa mga nadagdagan, nabigyan ng confidential fund. DSWD, 35 billion pesos. DOLE, including TESDA, 27.9 billion pesos. Ang dami. So ito pa mga binigyan. NICA, 300 million pesos. NSC,
100 million pesos at saka PCG, ito yung Philippine Coast Guard, ano, na binigyan ng 200 million pesos. So ito pa mga meron naman, sa DepEd yan, meron silang DepEd 150 million pesos, meron pala naman. Ang before 30 million. Ito palang tinanggalan ng 5 ahensya, tinanggalan ng Kamara ng Confidential Fund. Ito na pala. So 150 million sa DepEd, 30 million sa BIPAR, 50 million Office of the Ombudsman, 30 million DepEd, saka DICT, 25 million. A total of 285 million. So yun, nawala na yung mga confidential fund. So sa atin naman, kung saan talagang ahensya ng gobyerno ito makakatulong, doon nila inilagay. Ayos yun. Samantala, sa iba pang balita mula sa Abra, mga kandidato ng BSKE sa Abra nag-aatrasan. Bakit kaya? Di umatras na ito. Nakatakdang magtungo sa Abra ang mga opisyal ng Commission on Elections Core COMELEC para siyasatin ang pag-atrasan ng daan-daang kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections or BSKE. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia nakatakdang magtungo sa lalawigan sina Executive Director Chopisto Elnas Jr. at Deputy Executive Director for Operations Rafael Olaño upang alamin ang sitwasyon doon na pag-atrasan ng mga kandidato nasa 250 na. Ayon kay Garcia, nais silang malaman kung ano ang tunay na nangyayari sa Abra. May ulat na makarating sa kanila na ang pag-atrasan ay dahil sa pakiusap ng kanilang mga nakatatanda o elders. Sa ulat ng PNP Cordillera Administrative Region kay PNP Chief General Benjamin Accordo Jr., wala naman umanong pananakit na nagaganap. Matatanda noong Oktubre 18, nakatanggap na rin ng ulat ang COMELEC na isang kandidato sa pagka-barangay councilor sa Bukay, Abra ang namatay dahil sa pamamaril. Yan na. So, kailangan po natin mag-ingat. Talagang mainit na ang ating barangay election sa ibang lugar. Pero dito po sa Oriental, Mindoro, maging sa lungsod ng Calapan at sa 14 na bayan ay very peaceful pa naman. Very peaceful pa dito ang ating mga naglalaban sa kanilang posisyon, kapitan at mga kagawad, siyempre sa SK Chairman at mga SK Councilor. Binabati natin yung mga lalaban dyan. Sige. Ito po, para po sa Barangay Calero. Itong ating utol na si Ricky Amarillas, tapos ang kanyang termino bilang konsyal. Lalaban siyang kapitan. Kapitan ng Barangay Calero kay utol Ricky Amarillas. Kasama niya ang 4 na konsyal dito. Si Sheila Alaba, Judy Narbasa, Angie Figueroa, and Jenny Romero. Yan, 4 po ang kanyang konsyal. Siyempre, binabati rin natin ng isang maligayang panonood. Ang lalabang kapitan ng Barangay Bulusan, si Sir Joey. Sir Joey Panagsagan. Sir, kumusta na ba? Kumusta na ba yung ikot-ikot yan, sir? Okay na ba? Ibig sabihin ni liamado na ba? Pero siyempre, kailangan pa rin ng sipag at tiyaga. Binabati rin natin ng Minsu, Calapan City, Minsu, Victoria at Minsu, Bungabong. Ito po yung Mindoro State University na
na may ano po ngayon, may event po sila ngayon. Ngayon po nagaganap ang kanilang intramurals. Oo, nagsimula na po yan nung Lunes at magtatapos po sa araw ng Friday. 5 araw na sports fest. Yun. Intramurals sa mga nag-aaral. Oo. Mga mag-aaral sa Minso. At syempre, may announcement po dito ang ating si Madam Jonalea Hernandez ng Minso. Ito po, announcement. Student Affairs and Services, Mindoro State University, Calapan City, calling the attention of the former CSAT, ito yung Calapan School of Arts and Trade, PCC, ito yung Polytechnic College of Calapan, MINSCAT, Mindoro State of College and Agriculture, Mindoro State College of Agriculture and Technology, and MINSU, College Student Council President and University Student Government President of Calapan City Campus. Kindly reply your details to the post. Example, name and year of the term. Example, Juan de la Cruz, attended year 2022 to 2023. So yun po. Lahat po nung naging presidente ng dating CSAT, PCC, MINSCAT, at ngayon po ay MINSU, Calapan Student Council, ay kung maaari ay makipag-ugnayan kayo o pumunta kayo sa paaralan para malaman kung anong taon kayo naging presidente. So yun. Siguro meron kayong may gagampan ng napaka-importante. So yun po, announcement ng Students Affairs and Services Mindoro State University Calapan Campus. Yun. Hanapin niyo lang si Madam Jonalea Hernandez. Yung magandang magandang professor, ma'am. Good morning, Ma'am Jonalea. Ayun. Ang mabait na professor. Ang mabait at magandang profesora. Ayos, ano? Balik tayo sa eleksyon. Ano ba ngayon? October 25, ilang araw na lang matatapos ang kampanyahan, hanggang Friday na lang po ang kampanyahan. Kaya dapat galing-galingan na. Galing-galingan sa pagkamay-kamay. 2 araw na lang, then 28-29, liquor ban, 30, election na. Malalaman na kung sino ang maglilingkod sa inyong barangay. Nasa kapitan kasi ang pag-asa. Meron kasing isang lugar na 3 beses nakakasali sa tupad. 2 hanggang 3 beses, hindi mo lang binibigyan yung iba. Ay paano ngay kalaban? Doon sa kalero, ganun, uso yan. Pag kalaban ka, hindi ka makakatikim ng kahit anong katupad-tupad o kahit anong mga benepisyo manggagaling sa Office of the Senator. Kasi ang unang pinupuntahan dyan ay mga barangay captain. Pagbaba sa Office of the Senator, bababa yan sa mayor, bababa sa city councilor, then bababa sa barangay captain. Pagkalaban ka, nako, kahit 5 diring, hindi ka makakatikim dyan. Ganyan sa barangay kalero. At saka sa ibang barangay, hindi naman siguro sa barangay kalero yun, Pag talagang kalaban ka, nako, wala, hindi ka matatama ng grasya, tatama ka ng disgrasya. Nako. So, di bali, malapit na, At 30, at 30 yung kampanya na. Eleksyon na, Ito nga, meron nga tayong nababasa ditong mula po sa DepEd. Suspends all in-person classes on October 31 to November 3. Ang tagal nito. In public elementary and secondary schools. Sa schools ito, pero sa government, hindi natin alam. Siyempre, October 28 and 29, weekend yan, Sabado at Linggo. October 30, Election Day. October 31, no face-to-face classes. Nako, wala pang announcement ang MINSU. Then, November 1, All Saints Day, araw ng mga patay. November 2, special holiday. November 3, ang November 3 natin ay no face-to-face classes. November 4, Sabado. November 5, Linggo. So yun, weekend, ang haba ng walang pasok, for 9 days. Yung Sabado at Linggo naman, wala man talagang pasok yun. Yung October 28, 29, and November 4 and November 5. So, yun. So, mahaba-habang bakasyon ng ating mga estudyante. Hindi natin alam doon sa government office at saka sa private ito.
Katatawag ko lang pala sa Ormeco kanina, no, yung due date na November 2, eh walang pasok. Sabi ng tao doon, sabi ko sa kanila, bakit po kayo nag-due date na walang pasok? Eh, saan kami magbabayad? Ang sabi naman nung mama na nakausap natin, Sir, yan po ang tumapat sa bilang. O meron na pala silang bilang na sinusunod. Eh di, ganun. Kung yun ang sinusunod na bilang, di, wala tayong magagawa. Kaya lang kako dapat sana. Pero meron naman siyang sinabi na October 31, yan. May pasok na sila. So, yung mga November 2, so, November 2, pwede na tayo magbayad ng October 31. Pwede pa rin ba nang pala? So, yun ang ating pag-asa. October 31. Yun po ay araw ng Martes after Election Day. O, di ba? Ayos. Ay, binabanggit natin kanina yung una at ikalawang distrito na makigisig natin tagapaglingkod sa ating bayan, sa ating mamayan. At syempre, binabati rin natin ng isang maligayang panonood. The District Engineer ng DPWH First District sa katawan po ni District Engineer Salvador Iabad. Sir, magandang araw sa inyo. At ang kanyang magaling na information officer, si Tita Elma Chocson. Oo, talaga naman. Ano, nung nakakapanayam natin si DE Salvador Iabad, nung ating makapanayam, nung nakalipas na Monday, talaga namang kanyang ipinagmamalaki ang DPWH First District Engineering Office na naging top 1, rank 1 nitong nakarang July 31, 2023 kasi yan pala yung monthly. So ngayon nagkakaroon sila ng staff meeting sa regional office. Baka mamaya dala na niya uli yung August and September top 1. Ang galing ano. Ilan ang DPWH sa buong Pilipinas? Sabi niya siguro nasa 180. More than 180 offices sa buong Pilipinas. At ang tanging may pagmamalaki at may pagyayabang may pagyayabang ng Oriental Mindoro ang First District, rank 1. Aba, ang galing talaga ni DE Salvador Iabad. Bagong DE lang yan. Kailan ba lang nag-DE yan? Nasa bang ating Kodigo Penal? Bago lang nag-DE yan. Nasa na ba? May 30? Maayo yan umupo eh. Atin ang binubukit-kit ang ating ang ating Kodigo Penal. Yun! Alam natin May 11 nung ating mga kapanayam, basta nito lang Mayo yan. March, yun. Parang tandaan ko na, March 30. Kung di ako nagkakamali kasi nakapanayam natin yan, si DE, unang panayam natin ay noong May 11, araw ng Huwebes, kung di tayo nagkakamali. Basta, ito nga ang kanyang ipinagmamalaki, talaga namang sa dami ng proyekto sa unang distrito para sa mga road concreting. Itong asphalting pala, nabanggit niya rin, pamula Victoria hanggang Socorro, yan ang kanilang inaasikaso ngayon. Kahit ang pondo nila ay kapos, kulang, ay sila ay nagsusumikap na ito ay maipatapos na yung asphalting, yun. At syempre, pag pupunta ka ron, meron dong masarap na kape. Hindi yata kami ng kape doon. Syempre, nakumusta natin ang iba't ibang tanggapan. Katulad ng sa maintenance section, ang OIC chief doon ay sa katawan ni Engineer 2, Engineer Luis B. Beron, Engineer 2. Ayun ay OIC pa lang kasi marami palang kwalipikadong gustong maging hepe ng maintenance section. At isa pa, si Engineer Evelyn Peña ng Planning and Design, isa pa rin itong OIC chief. At yun naman sa Quality Assurance ay naibigay na kay Engineer Mercedes Aspi. Siya ngayon ang hepe doon. Engineer 2 Mercedes Aspi. So yun, may dalawang posisyon pang pinag-aagawan. Pinag-aagawan na sana sila na maging tunay na hepe.
tunay na hepe ng dalawang section, ang Maintenance and Planning and Design section. Patuloy po kayong nanonood sa programang Mga Balita at Impormasyon ni kasamang Lino Amarillas Jr. tuwing araw po ng Miyerkules at Sabado, 10 to 11 in the morning. At syempre, kumusta na po lungsod ng Calapan, lalawigan ng Oriental Mindoro, kumusta na ang ating mga naglilingkod sa bayan na magtatapos na ang kanilang termino, aba. Syempre, pag natapos ang termino, may mga balak yan. O ano ba mga plano niyo sa buhay? Oo, katulad ng ating mayor ng Puerto Galera, si Mayor Rocky Ilagan. Oo, syempre last term na niya bilang mayor ng ipinagmamalaking tourist destination ng Oriental Mindoro ang Puerto Galera. Kaya lang pag minsan mas kilala pa ang Puerto Galera kesa sa Oriental Mindoro, no? May mga t-shirt tayong nakikita, no, nakalagay sa t-shirt. Ang nakalagay sa mapa ay Puerto Galera lang, ano, bago Philippines na. Oo, dapat may pagmalaki din natin ang ating lalawigan, ang Oriental Mindoro. So, binabati din natin ang isang maligayang panonood, ang Victoria Mayor sa katuan ni Jose Lito Malabanan, Sir, LM. Magtatapos na rin ang kanyang paglilingkod bilang Mayor ng Bayan ng Victoria. Siyempre, Sir, may plano yan. May plano sa buhay yan. Kung ano man yung plano na yun, di ating antabayanan, no? Oo, antabayan natin. Pero merong sumisimoy. Merong sumisimoy na mukhang may patutunguhan ng posisyon, may tatakbuhan nga, no? Si Mayor Lito Malabanan, ano? So, siguro siya na mag-announce. Baka tayo magkamali. Pag sinabi natin tatakbo siyang ganun, sabi natin tatakbo siyang congressman o tatakbo siyang vice mayor o tatakbong bukal, ay baka tayo magkamali. Mas magaling na sa kanyang bibig na mismo magmula kung ano man ang kanyang tatahakin sa landas ng politika by 2025. O, malapit na. So, sino pa ba ang ating mga mayor na magtatapos ang kanilang termino? Oy, si Mayor Aris Baldos ng bayan ng Pinamalayan, pati yung kanyang vice mayor, si Vice Ganda. Magtatapos na rin term. Di isa lang ibig sabihin nito, pwede silang magpalitan ng pesto, ng position. Ano? Pwedeng mag-vice yung isa, pwedeng mag-mayor yung isa. Ang magtatapos ng term, ay hindi pwede magtatapos kasi nagkaroon ng problema ito. Si Mayor Bitoy Rodeherio, Herman Rodeherio, hindi pa natin nakakapanayam yan. Siguro yan ang naglilingkod ngayon sa Bayan ng Gloria. Siyempre, hindi naman lingid sa kalaman ng ating mga Mindoreño. Yan po ay may 6 na buwang namahinga. So, alam niyo na kung ano yon. Pero yan po ay napakagaling ng mayor. Hindi natin alam kung ano man yon, basta siya ay patuloy na naglilingkod sa Bayan ng Gloria. Tuloy-tuloy lang po. At siyempre, sino pa ba ang magtatapos ang paglilingkod? Si Doc Elgin o Elio Elgin Malaluan ng Bayan ng Bungabong. Anong plano nito?
Tapos na ang termino nito. By 2025, tapos na ang termino nito bilang mayor ng bayan ng Bungabong. Siyempre, hindi natin pwedeng sambitin pa rin kung ano ang kanilang mga plano sa buhay. Hindi man pwedeng pangunahan natin sila. So, yung mga hindi magpapatawag yan ng mga pagpupulong. Ang oras po natin, meron na po tayong 43 minutes. Makalipas, 48 minutes, makalipas ang nagmamadaling ikasampu ng umaga. Ito pa rin po yung nakakasama Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Kami po ay mapapanood nyo province-wide, worldwide. Saka sa YouTube. May YouTube po kami. Baka gusto nyo kami panoorin sa YouTube, na-search nyo lang po ang MIB4 New Online Radio sa Pilipinas at mapapanood nyo ang aming mga programa doon, ng bawat na may airtime dito, yung mga block timer dito sa MIB4. Isundan nyo po kami sa aming page, sa aming YouTube channel. Kala nyo, Hindi lang kami dito sa Oriental Mindoro napapanood. Happy. Maligayang panonood kay Maylin Gatchalian Apalya. Marami na bang dyan? Marami na ka bang benta dyan? Siyempre, binabati natin ang mga magtitinda sa Minsu, Calapan City, yung mga dyan. Yung may mga pesto dyan, Siyempre, unahin natin ang Joss Burger. Nandun yan sa loob ng Minsu, Calapan City. Makakabili ka ng burger, buy one take one, sa halagang 35 pesos. Cheeseburger, 45 pesos. Murang-mura lang po. Lahat po ng estudyante can afford sa presyo po ng aming hamburger at saka cheeseburger. Meron din po kaming hotdog sandwich. Meron din kaming egg sandwich. Dyan po sa Joss Burger. Matatagpuan nyo po sa Minsu, Calapan City. Doon po sa loob, siyempre, ng paralan. Kasabay nga po ang nangyayari ngayong, nagaganap ngayong intramurals. 5 days yan. Mahaba-habang pawisan niya. At siyempre, kasama dyan ang Ketis Fried and Sanyas Shawarma. Meron pa dito, La Bodelia's Food and Snacks. Meron pang Katakumo, Takoyaki, Tapa at iba pa. Gracias Eatery. Parang Gracia. Show My Love ni Bullet. Mr. Shawarma. Si Soda Light, lagi nating kabatian yan. Si Magmamani. Kay Mia Special Lechon. Si Presley Squeeze Lemonade. Korean Food, Sweet Corn in a Cup. Shawarma na naman. Ba't kaya nakadalawang pesto ring shawarma na? Di ba, madam, ang usapan lang dyan ay isang pesto lang. Nakapagtanong tuloy. Isa lang pesto, di ba? Pero, wala naman akong ibang komenta dyan. Siyempre, gusto lahat ng tao na maghanap buhay, kumita. Di, kita-kita tayo lahat. Yun, gano'n. Bali nyo, may next year na pasukan ng Minsu sa first sem. Ang sabi nga doon, nung nakakausap natin ang Tagaloob ng Minsu, Calapan City, magkakaroon na ng kursong nursing. So, gano'n, pag nagkaroon ng kursong nursing, mababawasan na ang estudyante ng mga private school na may kursong nursing. Meron dyan sa St. Anthony and Luna Goco Colleges. May mga nursing dyan. Doon talagang ang dekalidad na kursong nursing sa dalawang school na yun. Pagalingan sila dyan. So, kasali lagi sa mga top 10. Pag may mga nakakapasang nursing student, yung sa mga board, ay talaga naman. Pagalingan dyan ang Luna Goco Colleges at saka St. Anthony College.
At syempre, binabati din po natin ng isang maligayang panonood. Ito yung ating Kodigo Penal, nagkapunit-punit na. Ang ating Provincial Director ng Oriental Mindoro Police, Provincial Office, Police Colonel Samuel S. Gilorines, sir. Kumusta na kayo? Nagkita tayo nun sa bayan ng Pola nung September, ano ba yun? September 15. Oo. October 15, araw ng linggo, nung pasimulang pailawan ang munisipyo ng bayan ng Pola. Oo. At siyempre, isang maligayang panonood din kay Police Captain Ann Michelle Selda, ang magaling na Information Officer. Oo, Information Officer ng Army PPO. Yan, talaga yung pag chinat mo, tinext mo yan, automatic sasagot yan. Lalo na kung sa Viber. Oo. Ang galing talaga ni Captain, ano? Captain Ann Michelle Selda. Hindi pala tayo nakahingi ng balita sa police, ano? Hindi natin na chat na Viber si Captain Ann. Siguro sa susunod na programa natin araw ng Sabado ay makakahingi na tayo ng mga police report. Pero ang uso ngayon, ang lalawigan ngayon ng Oriental Mindoro ay talagang bawat bayan, ano? Nung uwi na kasi namin ng Pinamalan, galing kami ng Sabado, then umuwi kami ng Linggo ng hapon, talagang ang bawat bayan, pamula Pinamalan, pagpasok mo ng Socorro, nandiyan ang checkpoint. Checkpoint sa mga sasakyan at checkpoint para sa mga baboy na ibinabiyahe dahil ng African Swine Fever. Siyempre, tinamaan dyan ang South, tinamaan ang Roas, Mansalay, at yan naman ay inaksyonan agad ng ating pamahalang panlalawigan. Sa panguna ng ating Governor Bonsolor, ito ang gusto ko, at katuwang si Vice Governor E.J. Falcon, kaya mo yan, sir. So yun, Socorro, then baybayin mo ang bayan ng Victoria, meron pa rin. Ang Nawan, talagang meron pa rin. Sa Calapan, sa 12, meron pa rin. Oo, talagang ganyan ka kikisig ang ating mga checkpoint. Siyempre, yung checkpoint ng PNP, ito naman po ay may kaugnayan sa nalalapit nating barangay eleksyon. Siyempre, iba yung maingat tayo, maingat sila. Saka inilalagay din sa maayos ang ating mga mamayan. Yun. Saka yung African Swine Fever, nasabi na may nakasabay tayo ng linggo, ang baboy daw. Presyo ng baboy sa bayan ng Nawan ay presyo na lang ng 230 hanggang 200. Ay dito sa Calapan, hindi na babago. 250 hanggang 260 pa rin. Ano? Pero maganda po niyan, sana hindi tayo magkaroon ng wala sanang maapektuhan sa ASF na, no? Pagsawa na ko sa karne, di mag-isda naman. Kontra high blood yan, isda. Kaya lang, ma-high blood ka rin pag ang presyo ng isda ay pagkakamahal, no? Dito sa may barangay lalo, ang taas ng presyo ng isda dyan. Sabi nga sariwa, sa palengke ba, hindi sariwang isda? Sa baksakan nga ako bumibili ng isda doon sa may tabing ilog doon, sa may tulay. Yung baksakan po ng isda, gulay. Nandun na mga pinakamurang presyo. Pero hindi rin yung gulay Kahapon, bibili sana ako ng patatas, panglaok doon sa karning knuckles. Knuckles, mura lang yung knuckles eh. Karning knuckles, mura lang yun. Aba, ay ang patatas, 220 ang kilo. Sa baksakan pa yun lalo na siguro kung sa palengke. Ay nako. Mahirap din ang presyo ng ganun, ano? Ang mahal, meron lang tayong dinudukot sa ating wallet. May titingnan tayong parapol. Mayroon kasing parapol. May parapol dito ang Sampaka Credit Cooperative Palengke Christmas Raffle Bonanza. Ito, bumili tayo ng ticket sa halagang 50 pesos. Kung makikita nyo, ayan. 50 pesos. Hello? Kita na ba? Tingnan nyo kung kita na. Nasaan na ba? Nasaan na ating camera?
Hindi ko makita. Yun pala. Aha. Para tayo nag-uulaw. Hula-hula pa. Dito para kita. Oh. Yan na ba? Yan. Yan na po ang ticket ng Sampaka Credit Cooperative. Bumili po kayo sa halagang 50 pesos. Basta yan. O yan, para kitang-kita na. Nasa mga ating camera. Yun. Yun po, sa halagang 50 pesos, makakapanood tayo, makakatama tayo ng first prize, Eco Card. Aba. Second prize ay sofa set. Third prize ay washing machine. So, ang pondo po ay may Android phone pa. Merong consolation prizes na 10. At sa mga solicitors, meron pong 500 pesos per major prizes. Oh. Proceed will go to Coop Community Service projects in the public market. So, yun. Sisilid ko na at baka mawala. Baka tayo tumamay mawala ang ating ticket. Ito po, balitang national pa rin, ano? Pagbibigay ng fuel subsidy, pinabilis ni Pangulong Marcos sa 1 buwan. Aba, sino kaya mapalad na mabibigyan ng fuel subsidy? Ito po, para sa detalye ng ating mga balita, ginawa ng simple ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang pagbibigay ng fuel subsidy o ayuda sa mga nasa sektor ng transportasyon na apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lutilla, sa halip na 3 buwan na si Pangulong Marcos na gawing 1 buwan na lamang ang probisyon sa fuel subsidy. Sa kasalukuyan, kailangan munang hintayin ng pamahalaan na umabot sa $80 per barrel ang presyo ng petrolyo sa world market sa loob ng 3 buwan bago magbigay ng ayuda. Sabi ni Lutilla, isa lamang ito sa mga hakbang na ipatutupad ni Pangulong Marcos para matulungan ang mga nasa transport section. Ginawa ng Pangulo ang utos matapos ang sectoral meeting sa Malacanang kung saan ipinatawag ang mga opisyal ng DOTR, DTI, DBM, DA, NEDA at DICT. Pero nilinaw ng kalihim na hindi ito nangangahulugan na buwan-buwan may fuel subsidy sa tuwing aabot na $80 per barrel ang langis. Sinimplan na rin niya ang lista ng mga benepisyaryo. Ang DOTR na magko-consolidate ng lista ng mga benepisyaryo. Oy, binabati natin ng isang maligayang pakikinig si Doc Mike Muhar. Oo. Si Doc Mike Muhar ng Maria Estrella General Hospital. Sa oras ng aksidente, pag na-aksidente tayo, ano mang nangyari sa atin, sa inyo pala. Ano mang nangyari sa inyo, at kayo ay dadalhin agad sa ospital, ang una niyong pupuntahan dyan ay ang emergency room, kung saan makikita nyo si Doc Mike Muhar. Siya ang mabilis na siyang sagot sa emergency. Emergency room. Siya ang doktor doon, si Doc Mike Muhar. Magandang umaga sa iyo, Doc Mike. At siyempre, ang ating magaling na donya dyan, donya ng Big Mac. Big Mac Maria Estrella. Si Mary Quasay Tolentino. Yan ang donya ng Big Mac dyan. Ang ating kaibigan na si Eric, yung magaling na gwardiya dyan. At ang kanyang asawang si
Jane, sabi ko na hindi ko makakalimutan ng pangalan mo eh. Si Jane, Eric and Jane, Kasi yun ang kapartner ni Tarzan, si Jane. Kaya magandang umaga sa iyo dyan. Sino pa ba? Si Magmamani, hindi ko lang pangalan mo, bagong Magmamani dyan. Saka si Beth, si Beth na magaling mag-banana Q, kamote Q, ano pa ba? Yung kay Jane naman, ang tinda dyan ay chicken. Tinalo pa ang chicken ng mga ibang food chain dyan sa Calapan. Talagang murang-mura. Libre promotion na kayo. At syempre, hindi pa tatalo dyan ng Big Mac. Big Mac Maria Estrella. Pwede rin kayo magpa-Gcash dyan. Kay Mary, ang daming, daming racket. Sa Gcash pa lang, buhay na. Yan si Mary. Mary Kwasay. Tolentino. Na isang kasapi ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Salamat sa mga kapatiran, ha? Yung mga dinadala nyo na karapat-dapat. Siyempre, hindi naman kayo magdadala ng hindi karapat-dapat. Yung mga hindi nadala, sorry na lang. Meron pa namang ibang pagkakataon. Nito nung nagdaang gobernador, talaga nung dinala nila si Governor Bonsolor, talaga namang lagapak ang kalaban. Tambak ang kalaban. Walang magagawa, talagang ganun ang buhay. Wala tayong magagawa, Kong Doy. May 2025 pa. Kung anong plano mo, Kong Doy, ating i-announce, Good morning again sa ating mga sumusubaybay sa programang mga balita at impormasyon. Mag-extend po tayo ng oras kasi yung ating yung pinalta natin ay nag-extend din. So mag-extend din tayo ng oras. Yung dati po natin 10 to 11, yun pa rin naman. So may kaunting adjustment lang ating oras. Ganun talaga, pag namimiss ko kayo, ang tagal nating nawala at babalik ka rin. Ganun talaga pag namimiss natin yung mga sambayan ng people, ang madlang people. Talagang ganun. Saka yung ating mga aspirante, ngayong barangay and sangguniang kabataan election, galing-galing Yung iba dyan, may mga tugtog na talagang can afford. Meron kasing sinasagot ng sinasagot ng ninang ang mga tarpaulin Sagot ng ninang ang jingle. At kailangan maghanap din kayo ng ninang at ninong para sagutin ang inyong jingle. Mga tarpaulin, may libre na ba, pag may pagawa ng tarpaulin, di mananawa ka. Kahit anong design, layout, di sawa ka. Ganun talaga. Pag mayroon ka masasandalan, may hingan at may mag-sponsor, talagang ganun. Itong labanang ito, itong sangguniang kabataan and barangay election, talagang ang dami rin sumusuporta dyan. Kita naman natin yung mga nakaupong politics ngayon, ay talaga naman. Buti mahaba ang PC na mga Merong isang politiko kasi lahat po ng barangay captains dito sa unang distrito talagang full support. Ilan ba ang ating barangay? Sa Calapan, ilan ba ang barangay natin? Parang 165 ba? Kung di ko nagkakamali, wala tayong listahan dito, sa unang distrito na lang, bigyan mo ang mga barangay captain ng tig sa 10,000 o kung times 165 mo yan. Di kay 1,650,000 na yan. Sa kapitan pa lang yan, ay yung mga tumatakbong barangay kagawad. Siyempre, kahit mga municipal mayor, magbibigay ng ayuda yan sa mga kapitan na kaalyado. Paano pag hindi kaalyado, di sorry. Kasi yung kaalyado na alam nilang mananalo. Mananalo sa barangay. Katulad na lang ng ating inaanak niya sa Barangay Pili. Si Gilbert Senyo ng Barangay Pili. Siya po ang kasalukuyang kapitan ng Barangay Pili at ngayon po ay tumatakbo uli sa kanyang
huli at ikatlong termino kung inyong papalarin, kung inyong iboboto, iboto nyo na. Kasi yan ang nakapag-umpisa ng kagandahan ng barangay pili. Kasi kung pipili pa kayo ng iba, panibagong adjustment eh. Mag-aaral pa sila ng ilang buwan kung paano paunlarin ang barangay. Samantalang itong si Gibisenyo, ay kung yun eh, Hasana. Hasana si Kapitan Gilbert Gibisenyo. Hasana yan sa barangay pili. Isama nyo yung line-up naman nila ng mga konsyal dyan. Yung mga kagawa dyan, yung kagawa na ating bayaw, si Puroy Ricara, nakailang termino na yan. Yung una kasi niya ni Puroy, Kagawad Puroy ay appointed. Yung pangalawa, yun, lumaban sa panalo. So ngayon, lumalaban ulit. Pagbigyan nyo na. Yung mga re-electionist, yung mga nakaupo. Wag nang pipili pa kayo ng ibang kapitan. May kapitan nga diyang lumaban ngayon eh. Nung kagawad ngayon, nag-resign. Bangin, lalaban na naman eh. Ano na yung iba, tapos daw ng kurso, ng 4-year course. Di doon ka na dapat sa kurso mong yun. Itong subok na, nako. Diyan na tayo at siguradong diyan tayo magkikita ng totoong pag-asa doon sa subok na. Wag doon sa bago. Sa barangay pili barangay pili ang ating pinag-uusapan. Barangay pili pinamalayan. Doon sa ibang barangay, kung talagang dapat ng paltan, paltan na. Kung walang nagagawa, may nagagawa. Ibang tao lang ang nakikinabang. Dapat, you must spread the butter, Kapitan. Huwag yung kung sino lang kilala mo, bibigyan mo ng 2 ayuda, 2 tupad, 3 tupad. Nagkantutupad na yan. Ito yung binabanggit nating October 31. May pasok pala. Di holiday. Ayon sa Malacanang. Ito. So, lahat ito. May pasok sa October 31, araw ng Martes, kahit pa tinatawag itong ipit na araw o napapagitnaan ng 2 holidays. Sinabi ni Presidential Communication Office Secretary Cheloy Garapil, base sa abiso ng Office of the Executive Secretary na walang balak ang palasyo na ideklarang holiday ang October 31. Nauna rito, dineklara na ng Malacanang na walang pasok sa October 30 para bigyan daan ang barangay at sangguniang kabataan election. Wala rin pasok sa November 1 at 2 dahil sa undas. Nagpaalala rin ang Department of Labor and Employment nitong linggo sa mga employer na kaugnay sa tamang pagbabayad ng sahod para sa mga manggagawang magre-report sa trabaho sa mga darating na holidays. Ayon kay DOLE Secretary Ben Binido Laguesma, ang October 30, November 1 and 2 ay special non-working holidays. Ang ibig sabihin ay ipatutupad ang no work, no pay rule. May tumatawag sa ating cellphone. Sige, magbabasa na tayo ng verse. Mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 118, versikulo 24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magagalak at ating katutuan. Ulitin natin, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magagalak at ating katutuan. So, ano ba yung ginawa sa atin ng Panginoon? Yung ginawa sa atin ng Panginoon, yung binigay na buhay sa atin, ito, buhay tayo. Malakas ang ating pangangatawan, binigay tayo ng panibagong araw at buhay, yun ang ating ipagpasalamat sa Panginoon. Akalain mong narito pa tayo ngayon sa mundong ibabaw, nakakapag-radyo pa ako. So, salamat po sa ipinagkakalob mong kalakasan, sa atin niya, pangkalahatan niya na kalakasan at buhay na kanyang ibinibigay sa atin sa araw-araw. Yun, dapat ganun.
Tayo po ay meron ng 30 minuto, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Tayo po ay magpapaalam na sa ating programa. Ito po ang inyong nakasama, Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon. Tayo po ay magbabalik sa araw ng Sabado, October 28 sa ganito pa ring oras, 10 to 11 in the morning. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Mabuhay tayong lahat at maraming salamat sa inyong panonood.